Happy Sunday mga kasikap. Welcome po sa panibago na naman nating update. Dito ulit tayo sa may West Avenue at sisilipin natin yung progreso nila dito. No? Ito yung MRT7 Elevated Turnback Guideway. Yan. Araw po ngayon ng Linggo, ika-22 na po ng Hunyo, taong 2025 at ika-10 na ng umaga. So huwag na po natin patagalin to. Tara, let's go! Sinimulan ko tong walang naniniwala sa paligid ko. Ano? So itong update natin mula dito sa may West Avenue, didiretso tayo hanggang may Quezon Avenue at hanggang Espanya Boulevard. Ito, naayos na nila dito, no? Lalagay sila ng mga platform sa gitna na, no? At dito, sa ika-4 na span, nakumpleto na nila. Kahapon, kulang pa ng dalawang concrete girders yan. Ngayon ay kompleto na. So, nandito na, nag-extend na yung dalawang magkatuwang na crawler crane. Dinidismantle na rin po dito yung mga platform na excuse me po nilagay nila kasi konkreto na yung mga pierhead. Halos ano na no, ang dami na mga pierhead niya hanggang dun sa taas, hanggang sa dun sa dulo parang ano na, sobrang dami na. Ito kakalagay pa lang nila ng ano, ng forma, mga pinolik board yun yung ginamit nila. Nagforma na rin sila dito ay dun sa likod pala. Ito naman mga platform yung ginagawa. Wala pang mga support, mga pier pa lang. So nilagyan na ng round concrete form hanggang dun sa dulo. So ito yung merong bubong sa kaliwa natin. Ito yung ano dito, karagdagang pier na itatayo. Meron pa silang ginagawa sa loob. Dinidrill yan nung nakaraan. So dyan po yung part na natumba yung nung ano pa lang yan, rebar. Hindi pa siya totally konkreto na poste. Rebar pa lang yun, rebar cage nung natumba. Examiner na po yan dyan sa dulo. So nandito na tayo, diretso tayo hanggang Quezon Avenue. Dito sa part na to, mapapansin natin, tapos na silang mag road widening. Additional na tig-isang lane, kabilaan, kanan kaliwa. Tapos nailagay na rin nila yung mga bricks. Ayan, oh. Ang gumawa po dito ay PJ Cruz. Doon sa may hindi na lalagpas ng examiner, ang gumawa doon, Agaper Construction and Trading Corporation.
side dito, iniusog na rin dito sa kanan, sa kaliwa din. May gagawin palang condominium dito sa ano, ayan yung plano niya, taas. So hanggang dito yon yung road widening. Taniki Bridge. Kakanan na tayo dito. Nasa Quezon Avenue na po tayo. Dito lang tayo sa motorcycle lane. Kasama na to dito sa NCAP. Kaya hindi tayo lalabas dito sa motorcycle lane. Bali kagabi nung pauwi ako, grabe, naabot na naman ako ng baha sa Espanya. Tagal kong na-stranded doon kasi ayoko din naman na ilusong to na mahirap paggawa ng paggawa. Lalo na pag scooter talagang masailan sa bahayan kasi marami siyang mga wirings na nababasa, ng posibilidad na mag-ground. Tapos masira yung ECU, yung pinakamahal na parts ng motor. 14,000 yun. And ito yung Fisher Mall sa ating gawing kanan. Pala pag mayroon kang lane dito sa motorcycle. Dito sa part na to, lawak ng motorcycle. Dalawang need na natin lumabas kasi dito tayo dadaan sa underpass. Binabaha dito yung underpass. Lilit ng kanal Siguro kaya sinabi nila na bawal yung mga nakamotor sa underpass, overpass ang motorcycle lane kasi nandito sa service road.
traffic ah. Ganito yung senaryo kagabi dito sa part na to. Grabe yung traffic kagabi. Balik tayo dito sa ating motorcycle lane. Diyan na yung rotonda sa unahan. Nasa Espanya Boulevard na tayo mga kababayan. Wala tayong nakikitang motorcycle lane dito ah. Grabe yung tubig dito kagabi, no? Espanya. Talagang yung traffic eh, hanggang yung Osmeña Highway di na makapasok dito sa ano, mga trucking, tas yung mga motor. Grabe yung baha dito kagabi. Ito yung NLEX connector mga kababayan dito sa Espanya. Sira yung stoplight. Yan yung pakanan, on ramp. Ito naman yung off ramp. Mga kasigap, dito na po nagtatapos ng video na to. Maraming salamat. God bless.